magsisimula na po ako. Ulit, magandang hapon sa inyong lahat. At ulit, ako po ay nagpapasalamat sa ngalan po ng aking mga kasamaan, Mayor Jun Bernabe, Vice Mayor Konsehal Benjo Bernabe, at ang aking anak na si Konsehal Rico Goles, mga kasama ko. Meron pa isang mahusay din na kapitan, bukod kay Kapitana Marlene Burgos, si Kapitan Mel De Leon ng Barangay Santo Niño, na sana yung galing niya ay magamit din at maambunan din yung iba pang mga barangay ng ating syudad. Ang aking paliliwanag ngayon, ito sa akin na tawag ng ulat sa bayan, ay ang aking filosofiya, ang aking mga prinsipyo sa pamamahala sa gobyerno. Yung tinatawag kong responsableng gobyerno. Hindi po matayog yung pangalan na sinasabi ko. Simple lamang, responsableng gobyerno. Ano ibig sabihin niya? Ibig sabihin, tumutugon anumang oras, anumang panahon sa pangangailangan ng tao. Yun po ang ibig sabihin ng responsableng gobyerno, at handang harapin din kung ano yung mga tungkulin at kung ano yung mga kakulangan. Yan ang responsableng gobyerno. Ngayon po, ipakikita ko sa inyo itong mga ibang litrato dito para ipaliwanag ko saan ba ako nagmula, ano ba ang mga proyekto ko, para katulad ng sinabi ko, para lalo niyong makita at maunawaan ang aking prinsipyo at filosofiya, hindi lamang sa buhay, kundi sa pamamahala at sa gobyerno. Ito pong litrato ito, alam niyo, gusto-gusto ko itong litrato ito, nakita niyo, sinusundan ako ng mga bata. Yan ay nakuha sa Lim Compound sa Barangay San Dionisio, malapit doon sa may Tramo area. Nakakatuwa kasi hindi mo ako artista, hindi mo nagbibigay ng candy, hindi mo namumudbud ng pera, pero sunod na sunod yung mga bata. At alam niyo, hindi lamang dyan, marami akong pinupuntahan, kasama na ang inyong barangay, na kung sa kanong kadahilanan, sumusunod yung mga bata. Nakakatuwa, nakakataba ng puso pag gano'n. May papakita ko sa inyo, may iba pang mga karanasan ko na napakaganda, napakainit ng pagtanggap sa akin ng mga tao. At saka pala, ngayon binabagit ko yung pagtanggap. Ako po yung nagpapasalamat sa inyong lahat. Sapagkat napasalam ko na halos lahat ng mga lugar na nabanggit ko rito. Silverio, Labuin, Napoleon Compound, at marami pa ibang lugar sa barangay San Isidro. At alam niyo, nakakatuwa, napakainit ang inyong pagtanggap sa akin. At ako'y nagpapasalamat sa inyong lahat sa mainit na pagtanggap niya. Salamat po. At hindi ko rin makakalimutan ang barangay San Isidro. Alam niyo kasi, ako'y taga-barangay BF. Doon pong eleksyon noong 1992, sumunod yung 1995, sumunod ang 1998. Alam niyo ba kung ano ang barangay na sumunod sa barangay BF na pinakamalaking mayorya ang ibinigay sa akin? Ang barangay San Isidro po. Kaya ang laki ng utang na loob ko sa inyo, kayo ang mga pangunahing dahilan kung bakit naging congressman si Roylo Goles at nahalal ng 3 beses bilang congressman ng Lone District ng Paranaque. Maraming salamat po ulit sa inyo lahat. Ngayon po, pakikita ko sa inyo. Ito, nasa BF area. Pwede lang makaboto yung mga batang yun, no? Po. Ito naman ay sa Puyat Compound.
unang mga ilang taon na nakaraan, ganun din ako. Ayan. Ito ang litrato ko. Nung kami nasa Romblon pa, sa isang maliit at mahirap na probinsya, sa isang maliit na bayan, Looc, Romblon. Ito ang litrato ko. Kita nyo, medyo payat pa ako rito. Medyo malnuris, mahirap po ang buhay sa Romblon noong panahon na yan. Kami naman, mga walang kaya, yung mga magulang ko, mga public school teachers, medyo kulang ng konti sa pagkain. Ito yung bahay namin. Tingnan nyo, gawa sa kawayan. Pero alam nyo, nung malapit na ako mag 6 years old, nagpasiya yung mga magulang ko na tingnan yung kanilang kapalaran sa ibang lugar. Sa halip na manatili sa Romblon. Kaya lumipat kami sa Project 3 Quezon City, isang low-cost government housing project. Isang liblib na lugar noong panahon na yun, malayong lugar ito noong panahon na yun. Ito yung lugar namin sa Quezon City, ito yung bahay namin, government housing project. At nakikita nyo, yung kali, luma. Walang semento, walang asfalto. Kaya alam ko kung paano mabuhay sa ganyang klaseng lugar. Ito naman ang litrato doon sa bakuran namin. Marami nagtataka sa akin kasi, Congressman, ba't parang sanay na sanay kung pumasok sa mga malilit na lugar, medyo masiskip na lugar, may mga sampayan, hindi ka ba kinakabahan na makamasabit yung leg mo sa sampayan? Ang hindi nila alam, sanay ako. Akala kasi nila, batang BF tayo, akala nila kung saan ako nagmula, ang mataas, hindi po. Si Roy Magoles, galing sa isang mahirap na probinsya, mahirap na pamilya, at ito yung lugar namin sa Project 3. Kalahati lang dyan yung bahay namin. Ito yung bakuran namin, ay yung mga sampayan namin, ay yung nanay ko nanonood, at ako yung nagbo-boxing dyan. Balit pa, nagbo-boxing na ako. Kita nyo yung lutuan doon sa kapitbahay namin, merong planggana doon sa taas. Ginagawang kulahan at ginagawang pabigat din para hindi tangay ng hangin yung bubong ng lutuan. Kaya sinasabi ko, sanay po tayo sa ganyang klaseng lugar, sanay tayo pumasok. Hindi katulad na iba, medyo maselan para pumasok sa itong klaseng lugar, kahit dami-dami mga security guard at mga bodyguard ang kasama. Tama po ba sinasabi ko? Okay. Ito naman ang litrato ko nung halos 10 taon na kami sa lugar. Kaya ako pinapakita ito para makita nyo na kahit na 10 taon na kami, ganun pa rin ang kali namin, lupa pa rin. At daming politiko kami nilapita, nagmakaawa kami sa mga konsihal, mga mayor, iba pa, awa ng Diyos, congressman, awa ng Diyos, walang umalalay sa amin dyan. Kaya alam ko kung paano mabuhay sa isang lugar na pag maaraw, malikabok, pag umulan, maputik. Alam ko yan. Ito ang litrato namin. Elementary ito. Kita nyo, yung school building namin, isa sa mga bahay doon sa Project 3 na kinonvert na ginawang eskwelahan. Parang temporary lang yan. Dito kami nakaraos. Dito kami nag-aral. Tingnan nyo ito isang formal na litrato. Pero marami sa mga batang dyan, nakasinelas, nakabakya. Sapagkat karamihan sa kanila, karamihan sa amin dyan, ay mga batang galing sa mga pamilyang mahihirap lamang. Ngayon po, bibigyan ko ng 100 piso ang sino man makaturo kung saan ako dyan. Ito ang high school namin sa Project 3. Dito na ako gumraduate. Public school po ito. Tingnan nyo yung building namin, gawa sa kahoy. Hindi katulad ng mga high school na pinag-aralan ng mga bata sa inyo, gawa sa simento. Kami kahoy. Yung mga, tingnan nyo yung mga bintana, ang iba sira-sira. Pero ulitin ko, nakaraos kami dyan. At talagang napagtsagaan namin sapagkat naging mabuting mga estudyante din kami kahit na mahirap ang kalagayan. Alam niyo, ako ngayon nakatayo sa harapan ninyo. Congressman, sa tingin ng iba, medyo nakaangat na sa buhay. Pero ako ay naging ganito. Hindi po dahil sa mayaman yung mga magulang ko, hindi dahil sa pinamanahan ako, ginastusan ako ng mga magulang ko, sapagkat wala naman sila. Nagawa namin yan, nagawa ko yan. Ang pinakapundasyon ay ang edukasyon sa pamamagitan ng pag-alalay ng aking mga magulang at sa aking sariling desisyon din. Dahil sabi ko sa sarili ko, para makaangat ako sa buhay, kailangan mahusay ang aking edukasyon. Kaya po, nung ako'y gumraduate sa high school, ang pinili ko ang universidad na tinuturing na pinakamahusay na universidad noon at hanggang ngayon. Yan ang UP. Dito po ako nag-aral kada medyo mahirap yung entrance exam, pinilit ko talaga. Sabi ko hindi pwede na hindi ako matatanggap dito sa UP. At ang
kinuha ko AB Political Science, pinalan tayo doon, napili na maging miyembro ng UP Debating Team. Kaya nung pa man, estudyante pa lamang, marunong na ako makipagdebate. At itong bagay na ito ay nagagamit ko sa aking pagdebate doon po sa Kamara de Representantes. Pero alam niyo, hindi ako nakatapos sa UP. Kasi matagal ko ng pangarap talaga ang pumasok sa militar. Kaya lang, nung gumraduate ako, medyo bata pa, hindi pa pwedeng magkumuha ng entrance exam kasi merong minimum age sa entrance exam sa Philippine Military Academy. Kaya nung kumuha ko, ilang libo ang kumuha ng PMA entrance exam. Pinalan po si Roy Lugoles, isipin nyo, public school graduate, galing ng Romblon. Ang place ko sa entrance exam, number 2 sa mahigit 1,000 na kumuha. Salamat po. Ito ang litrato ko. Noong ako ay plebo. Alam niyo, ang hirap ng buhay ng plebo. Alam niyo naman yan. Medyo may konting bubog, may konting gulpe. Exercise and exercise. Pagkagalitan ka ng mga upperclassmen, kukulangin ka ng pagkain. Kaya tingnan niyo, medyo nangangayahan kami ng mga plebo dyan sa Baguio noon. Pero hindi na ako nakatapos sa PMA. Kasi tinaasan ko yung aking ambisyon. Alam niyo, inambisyon ko na makapag-aral sa Amerika. Nung ito iniisip ko at sinasabi ko sa mga kaibigan ko, ang sabi sa akin, Roylo, suntok sa buwan ang iniisip mo. Pero hindi ko inalintana yan. Kumuha rin ako ng entrance exam. Sa isa sa pinakamahusay at pinakabantog na akademya sa Amerika, ang United States Naval Academy sa Annapolis. Kung titingnan nyo, sa larangan ng mathematics at engineering, nasa top 10 sa Amerika. Kaya ako'y natanggap dito, pinalad ko. Ito ang litrato ng mga buildings namin. Hindi po mga palasyo ito. Napakaganda ng mga building, pero hindi palasyo po yan. Yan ang dormitoryo namin. Diyan kami nakatira, nung kami nag-aaral dyan. Ito ang litrato ko nung ako'y kadete sa US Naval Academy. Medyo bata-bata, nakita ninyo. Ang aking major, mathematics. Hindi na po political science, kundi mathematics, sapagkat yun ang magaling na kurso sa Annapolis. At doon, pinalad tayo, naging consistent scholar doon po sa Annapolis habang ako'y nag-aaral doon. Ako'y napili rin na company commander. Isipin nyo, pinili ako na pinuno ng company. Marami sa inyo, nag-PNT, nag-ROTC, alam niyo kung ano yung sabihin ng company. Isipin nyo, ako lamang ang hindi Amerikano dyan sa company na yan. Ako lamang ang hindi puti dyan sa company na yan. Pero pinili nila ako na maging company commander, kaya isa po malaking karangalan para sa akin at para sa Pilipino ang pagkahirang sa akin. Salamat po. Ito naman ang labi ng aming dormitoryo. Tingnan nyo, labi ho yan, no? Hindi ho yan palasyo. Napakaganda. Napakaganda talaga. At ito naman ang view sa taas ng aming dormitoryo, isang napakalaking building. Ito yung math building namin, academic building. Major ako sa math, dyan kami nag-aaral. Ito ang aming chapel. Chapel ang tawag dyan, pero parang cathedral ang dating. Ito ang sa loob ng chapel. Ito naman ang view galing sa dagat. Tingnan niyo yung mga buildings yan, nakubod na gaganda. Yan ang bird's eye view ng aming campus. Halos lahat ng campus na nakikita rito. Although malaki-laki pa nasa bandang kaliwa. Dito kami nagpaparada, nagmamarcha, nag-exercise, nag-athletics. Andiyan ang gymnasium at iba pang mga building dito. Andito ang dagat. Napakaganda ng lugar na ito. Ito ay isang tourist spot. Dinadayo ito ng mga turista doon sa Amerika. Ito naman ang view sa aming parada. Tingnan nyo, napakaganda ng uniforme namin. Ito rin, isa, pinupunta din ng mga turista ito. Yan, yung nagpaparada pa. Noong ako'y nag-aaral sa Annapolis, nung nagkaroon kami ng break, sa halip na mag-vaccine ako, ang ginawa ko, ako'y sumama sa training sa US Army Airborne School sa Fort Benning, Georgia. Bakit ko ginawa ito? Sapagkat alam nyo, yung parachute training, airborne training, yan lulundag sa aeroplano. Gusto kong malaman sa sarili ko kung kaya ng dibdib ko itong paglundag sa aeroplano. Siyempre, kailangan masubukan mo ang limitasyon ng iyong kakayahan. Mabuti naman at nakapasa ako rito, kaya ako'y naging airborne, naging parachutist, nakalundag sa mga aeroplano, nakalundag sa mga helicopter. At doon,
kailangan meron kang sport. Ang pinili kong sport habang nasa akademya, hindi po basketball, hindi tennis, kundi basagan ng mukha. Boxing. Ito po, nakipag-boxing tayo, nakipagbasagan ng mukha sa lahat ng klase mga Amerikano, mga puti, itim, kayumanggi, dilaw, lahat po ay nakalaban ko. Sinuwerte ulit, ako po ay hindi natalo kahit minsan naging undefeated boxing champion sa loob ng 4 na taon sa academy po. Thank you very much. Pero alam ko, sina Kakarding baka nagtitingin sa akin, sasabi niya. Alam ko na, ito pa pala, no? Ito ang litrato nung isang nakalaban ko, si Charlie Bolden. Kaya kung pinakita ito, si Charlie Bolden, sikat na sa Amerika ngayon. Siya nakalaban ko nung pangalawang kampinato ko, tinalo ko siya, medyo mahigpit ang labanan, talagang bubuwin kami dalawa dyan, pero nakatalo ko siya. Ngayon, si Charlie Bolden ay isang sikat na tao sa Amerika. Siya ngayon ang administrator ng NASA, National Aerospace and Space and Aeronautics and Space Administration. Yan yung opisina na nagpapadala ng mga tao sa buwan, sa outer space, yung space shuttle, etc. Naging Major General din siya sa US Marines. Sikat na siya. Siya ay na-appoint ni President Obama, pero ngayon, hanggang ngayon, merong isang yugto sa buhay na hindi niya makakalimutan. At yan ang makasagupan niya ang isang Pinoy na boxer na tumalo sa kanya sa Amerika. Yan po ang yugto. Pero katulad na sinabi kanina, baka iba sa iyo ay nag-iisip, oo, tama. Okay, naging champion ka. Pero noon yan, matagal na yan. Siguro baka hindi mo na kaya. Para masagot yung katanungan na yan kung kaya ko pa o hindi, papakita ko sa inyo ang isang video habang ako'y nag-iensayo. Hayaan nyo na kayo na ang mag-decide kung kaya ko pa o hindi. Sa inyo rin doon. Ay, nagbibiro lang po ako. Yan po ay joke lamang. Alam niyo, ako isang mapayapang tao. Hindi po tayo violente. Wala sa lahi namin yung violente. Pero ito sasabihin ko sa inyo. Kung sakaling kakailanganin, pakipagtanggol kayo. Pakipaglaban ang inyong karapatan. Si Roy Lugones po, handang makipagbasagan ng mukha. Kanino man, ano bang oras. Yan po. Pero alam mo, hindi lang ako nakaangat sa buhay sa aming pamilya. 3 kami magkakapatid na lalaki. Lahat ay nakaangat dahil sa edukasyon. Naging responsable kami mga anak. Yung pinakabatang kapatid ko, si Elias Goles, gumraduate ng PMA, Philippine Military Academy, class of 1979. Hindi siya nagtagal sa militar. Ngayon, negosyante siya sa Amerika. Pero ang kanyang mga kaklase, sikat na ngayon. Yung AFP Chief of Staff, si General Oban, kaklase niya. Yung Commanding General ng Philippine Army, General Ortiz, kaklase niya. Pero talagang sumikat sa military sa amin ay ang aking sumunod na kapatid, si Ferdinand Goles. Ito po. Siya ay naging Vice Admiral ng Philippine Navy. Naabot niya ang pinakamataas na ranggo sa Philippine Navy. Siya humawak ng Philippine Navy sa loob ng mga 2 taon, naging flag officer in command. Siya si Ferdinand Goles, PMA class of 1976. Kaya makikita nyo, 3 kami magkakapatid, dahilan sa edukasyon, dahilan sa pag-guide ng aming mga magulang, nakaangat sa buhay. Nung matapos ako sa Amerika, pinagpatuloy ko ang aking pag-aaral. At ganun pa rin ang aking paniniwala, dapat doon pa rin sa pinakamahusay na universidad. Kaya bumalik ako sa UP, kumuha ko ng Master in Business Administration. Alam niyo ang UP po ay isang eskwelahan na kahit sino ka, kahit anak ka ng presidente, hindi pwede na mag-aabuso ka doon. Kailangan sumunod ka sa lahat ng mga regulasyon. Hindi po ito isang universidad o kolehiyo na pag-aari ng mga magulang ko. Hindi po. Kaya dito talagang disiplinado kami sa UP. Pinalad po tayo dito. Gumraduate ako ng valedictorian doon sa aming MBA program sa UP.
Nahilang ako ng Postmaster General. Marami sa inyo, una ako nakilala noong ako humawak ng post office. Tatanda niyo po yan, Postmaster General. Ito ang opisina ko. Diyan ang central office namin, yung malaking building sa Liwasang Bonifacio. Isa sa pinakamalaking sangay ng ating pamahalaan. Isipin nyo, 20,000 ang mga empleyado noong ako ang Postmaster General. Ang tauhan sa City Hall, siguro mga 5,000, mga 4,000 lamang ito, 20,000. Daan-daan ang mga sasakyan na ginagamit. Bilyon-bilyon ang halaga ng budget ng panahon na yan. Malaking tungkulin po ito. Kaya dito naasa ako sa larangan ng pagiging executive, pagiging administrador, pagiging manager. At medyo nagustuhan ng mga tao ang aking pamamahala doon sapagkat pagkaraan ng mga 2 taon, ako po ay nabigyan ng TOIM Award, one of the 10 outstanding young men ng Pilipinas noong panahon na yan. Salamat po. Nagkaroon din ako ng karanasan sa disaster management. Alam ito ni Kapitana, no? Ang disaster management, isang napakahalagang pangangailangan at eksperyensya ng isang mahusay na administrador. Lalo na sa Pilipinas. Alam niyo kung bakit? Kasi ang daming mga kalamidad sa Pilipinas. May bagyo, may sunog, may lindol, pumuputok na bulkan, at marami pang mga bagay. Meron pang mga epidemya. Ang inyong lingkod po, mahaba ang karanasan sa disaster management. Hindi lamang nag-training, kundi talaga nagkaroon ng actual na karanasan. Ako'y nagsilbi na gobernador ng Red Cross sa loob ng 20 years, 20 taon. At dito, marami sa karanasan ko ay mga sumusunod. Ako ang nag-lead ng isang team na nagpunta sa Baguio. Doon magkaroon ng lindol sa Baguio. Marami namatay dyan. Marami mga building sa bumagsak. Katulad ng Hyatt building dyan. Marami pong namatay. Kami ang siyang naghanap sa mga nasugatan, sa mga katawan ng mga bangkay noong mga namatay dyan. Sumama rin tayo sa mga pinatubo. Pero ang isang yugto na talagang hindi ko makakalimutan ay nung magkaroon ng December 1989 coup attempt. Naalala niyo yan? December 1989, nagbakbakan yung mga rebelde, yung mga sundalo ng gobyerno, nagsimula dyan banda sa may Coastal Road. Tapos nagbakbakan sa Camp Aguinaldo. Pagkatapos sumunod doon sa loob ng Makati. Si Roy Lagones po ang siyang namuno ng team ng Red Cross para puntahan yung mga building, puntahan yung Camp Aguinaldo, para kunin yung mga sundalo na nasugatan. Kunin yung mga bangkay ng mga sundalo na napatay doon. At alam nyo, habang ginagawa namin yan, tuloy-tuloy ang putukan, tuloy-tuloy ang bubahan. Kaya naman, pagkatapos ito, ang inyong lingkod ay binigyan ng Bayani Gold Medal Award. Ang tawag dito, bravery, salamat po, bravery in the face of gunfire. Katapangan sa pagpasok sa mga building na yun habang nagpuputukan at nagbabarilan yung mga tao doon para magligtas ng kapwa-tao. Naging gobernador din ng Management Association of the Philippines. Ito ang isang asosasyon ng mga managers. Ang mga bumuboto dito, mga kapwa managers, at ako'y binoto nila bilang pagkilala ng aking karanasan bilang isang manager. Matapos ang aking 3 termino bilang congressman ng Lone District ng Parañaque, at ito ang nais kong paalala sa inyo. Doon ako ang naging congressman ng Lone District ng Parañaque. Yan ang isa sa pinakamahabang pagsisilbi sa buong siyudad ng Parañaque. 9 na taon, ilan lamang po ang mga opisyal ng gobyerno na meron kanyang klaseng karanasan pagdating sa pagsisilbi ng mahabang panahon sa siyudad ng Parañaque. Matapos, salamat po, matapos yan, ako'y nahirang na maging miyembro ng kabinete at madalas naging crisis manager sapagkat maraming krisis ang dinaanan noong mga panahon na yan. At ito, nagkakaroon ng crisis management meeting doon sa Malacanang, at dyan si President Cory, dating Presidente, Vice President Iguana, dating Presidente Ramos, at ang Presidente doon, si Presidente Gloria Macapagal-Arroyo. At ako nakaupo rito bilang Crisis Manager at National Security Advisor. Sa aking paglilingkod bilang Cabinet Member at bilang National Security Advisor at bilang Congressman din, marami pong mga personalidad na kilala sa buong daigdig ang aking nakataupang palad. Kasama dyan si Secretary Powell, Secretary of State Powell. Parati siya nasa dyaryo ng mga bandang mga 2001, 2002. Condoleezza Rice, National Security Advisor ng Estados Unidos. Presidente ng Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. Prime Minister ng Thailand, si Prime Minister Thaksin Shinawatra, na hindi na Prime Minister pero ang kanyang kapatid, siya ang nagsisilbing Prime Minister ng Thailand ngayon.
President ng Pakistan, si Pervez Musharraf. At Presidente ng China, President Hu Jintao. Presidente ng Indonesia, Presidente Megawati Sukarnoputri. At Presidente ng Amerika, President George Bush, na 3 beses po na nakamiting sapagkat marami pong krisis na pinag-uusapan ang Pilipinas at Estados Unidos sa mga panahon na yun, at ang inyong lingkod ay kahit paano nakasali sa mga crisis management meetings na yan. Kasama ang Vice President ng Estados Unidos, Cheney, at ito ang isa pang crisis management meeting sa Malacanang, President Cory pa rin, President Gloria Macapagal Arroyo, President Ramos, at ang inyong lingkod bilang coordinator ng meeting. At sa pagkasalukuyan, marami pong pagkakataon na nakakatubang palad natin ang ating Presidente. Ito ang litrato na kinuha matapos ng kanyang SONA noong nakaraang July. Pagkatapos ng SONA, si Presidente ay nagpunta sa isang maliit na kwarto sa Kamara at nagpatawag ng mga ilang congressmen. Pinalad po tayo na isa sa mga pinatawag ni Presidente para magpagtalakayan sa mga panukalang batas na dapat ripasuhin sa Kamara. Ito naman yung meeting ng Liberal Party. Miyembro po ako ng Liberal Party. Nagkaroon ng meeting dito. Ito si Sandy Belmonte, ang speaker. Andito po si Mayor Lim ng Maynila. Andito si Presidente Pidoy Aquino. At ako nasama din. Ako inimbitahan na sumama dito sa table na ito ng Partido Liberal. At nung magkaroon ng pasinaya, pagbasbas ng bagong barko ng Philippine Navy, yan po yung BRP Gregorio del Pilar. Ako lamang po ang kongresista na naimbitahan na sumama dito sa blessing na ito. Ito ay nasa loob ng wardroom ng Babor, at dito nagkakahuntahan kami ng Presidente tungkol sa AFP Modernization Program at Philippine Navy Modernization, sabagat kinikilala ko sa aking karanasan sa Philippine Navy. Nung masali ako sa meeting na andun yung 3 mga presidente, Presidente Pinoy, Presidente Ramos, Presidente Era. Noong ako'y bumalik noong 2004, nagpaalam ako kay Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Sabi ko, ma'am, gusto ko pong bumalik sa Kongreso. Okay ang trabaho ko sa kabinete, pero mas gusto ko ang maging congressman. Pumayag naman siya, pinalan tayo na halal, at nakasama na halal ang aking anak na si Rico Goles. Kaya nung magkaroon ng vote-taking, pareho kami nagpunta sa Malacanang at nag-vote-taking sa Malacanang kay Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Ito po ang record ng aking pagsisilbi. 9 Congress, 10 Congress, 11 Congress, yan yung Long District ng Parañaque, kasama ang barangay sa Isidro hanggang sa Baclaran. Isang distrito lamang po ng panahon na yan. Nailik ako noong 1992, nailik ulit noong 1995, nailik ulit noong 1998, at katulad na sinabi ko kanina, puro landslide po ang panalo ko dyan, at parati ang landslide dito sa barangay sa Isidro. Maraming salamat ulit sa inyo. At ako'y bumalik. Hindi na Long District, nahati na ang distrito, naging 1st District, naging 2nd District, at sapagkat ako'y taga-Barangay BN, nandun ako sa 2nd District, nahalal noong 2004, yan ang 13th Congress, nahalal ulit noong 2007, yan ang 14th Congress, at nahalal noong 2010, noong isang taon, yan ang pangkasalukuyang Kongreso, ang 15th Congress ng Pilipinas. Ano ba ang record ni Congressman Goles pagdating sa mga proyekto at pag-aalaga ng mga constituents? Kanina sinabi ko sa inyo na dumaan ako sa hirap pagdating sa pag-aaral sa public schools. Kaya ang ginawa ko, sabi ko, kung ako'y mabibigyan ng pagkakataon, gagawin ko lahat para maitaas ang antas ng edukasyon sa Parañaque, at yan ang aking ginawa. Marami pong school buildings ang aking pinagawa. Kaya naman, hindi pa natatapos ang aking termino. Yung unang 3 termino ko bilang Long District Congressman, kinilalan ako na nagpagawa ng pinakamaraming school buildings sa kasaysayan po ng Parañaque. At ito ang mga halimbawa ng mga school buildings. Kilala niyo yan sa Parañaque National High School. Proyekto yan ni Congressman Goles. Isa yan sa 4 na mga school buildings doon sa Parañaque National High School. Na hanggang ngayon, yung pa rin ang pinakamalalaki na mga school buildings sa loob ng Parañaque National High School. Sino sa inyo nakapag-aral dito? Ayo, madami pala. Okay. Ito naman sa Dr. Ricardo Santos National High School. Doon naman sa
kabila, sa San Martin de Porres, sa 2nd District. Dati ito ay 2-story building lamang. Pinagawa natin na 4-story building, halos 5-story building yan. Ito yung mga view dyan, tingnan nyo, moderno. Di ba? Tingnan nyo yung klase ng mga buildings sa Dr. Arcadio Santos National High School, maaari nating maikumpara sa building po sa Parañaque National High School. Ito pa yung view ng Dr. Arcadio Santos National High School at makikita nyo meron ng bubong. Yan ang mga modification na ating ginawa, mga innovation na ating ginawa. Pinalagyan natin ng bubong ang buong campus ng high school. Mamaya papaliwanag ko ba yan? Ito naman ang sa San Agustin Elementary School. Noong ako'y bumalik bilang congressman ng 2004, 1-story building lang ang mga building dito. Ito ang pinirojekto natin sapagkat nakakaawang kalagayan ng San Agustin Elementary School na iniwan sa may ibang elementary school. Pero tingnan nyo ang nangyari. Ngayon, ang San Agustin Elementary School ang masabi natin ang pinakamoderno na elementary school sa buong Parañaque, marahil sa buong Metro Manila. Tingnan nyo po yung mga buildings namin dyan. Ito po ang San Agustin Elementary School. Ito pa ang isang view. Alam niyo, ako'y natutuwa. Mayroon pong isang residente, education supervisor dati, na taga-barangay Donggalo. Si Flor Pactor. Dati nagturo sa dito, naging principal pa yata sa dito. Noong panahon na pang-probinsya elementary school. Bumalik siya, nakita niya ang building, gulat na gulat siya sa ang laking pagbabago na naging moderno. Ito San Agustin Elementary School. At sabi niya, Congressman, nagulat ako. Nung pumasok ako sa San Agustin Elementary School, akala ko, yan ang University of San Agustin. Yung pala, yan na ang na-modernize na San Agustin Elementary School. Yan po yung mga dagdag na mga buildings dyan. Mula nung magsimula ang 15th Congress noong July last year, 5 na school buildings na ang atin na ipagawa. At mula nung 2004, mula nung kami bumalik bilang 2nd District Congressman, 32 school buildings ang akin pong na ipagawa. At hindi lang yan, kasama na rin yung pagpapasimento ng mga kalye. Again, naalala niyo yung sinabi ko, naranasan ko kung paano tumira sa isang lugar na maputik, kung umuulan at balikabok kung maaraw, sapagkat hindi simentado, hindi asfaltado ang kalye, kaya isa rito sa talagang binigyan ko ng diin. Mula nung ako'y magsimula itong 15th Congress noong July last year, siyang nakali na ang ating napasimento. At mula po noong 2004, mula na ako'y maging 2nd District Congressman, 110 na mga kalye ang ating napasimento. Ito po yung mga halimbawa ng mga project natin, Sukat Road. Kayo nakikinabang dyan, sapagkat kayo dumadaan dyan. Isa pang mga view ng Sukat, ibang mga bagong mga kalye. Ito yung Sukat, yung widening. Siya nga pala, yung widening ng Sukat, yan ay ginawa nung first term ko bilang congressman. Naranasan ko po kung paano mag-follow up sa Secretary of Public Works, kay Secretary Villar, para pabilisin ang trabaho dito. Naranasan ko na mapunta kay Presidente Ramos sa panahon na yun, para po masiguro na mabilis ang pag-widen nitong Sukat Avenue. At itong Skyway, na marami sa inyo gumagamit din, ang Skyway. Alam niyo, ang Skyway project, sinimulan sa Parañaque. Ako ay nag-file noong 1992 ng isang panukalang batas, ang tawag dito, Elevated South Superhighway Project. Pangalawang palatag, 2nd floor. Noong ako'y mag-file nito, marami po nagulat dahil hindi nila ma-imagine kung ano yung tsura ng 2nd floor ng highway. Sabi nila, pwede ba yan? Baka mamaya bumagsak yung highway na yan dahil masyadong mataas. Marami nagtawa sa akin, sabi suntok sa buwan daw, pero ganun din ang ginawa ko. Nilapitan ko sa Speaker de Venecia, nilapitan ko sa Secretary Villar ng Public Works, at nakarating din ako kay Presidente Ramos. Mabuti na lang si Presidente Ramos, nakita niya na talagang kailangan ito sapagkat masikip na ang South Superhighway noon. Ngayon, sa pamamagitan ng mga nasabi ko mga opisyal, ngayon ito ay isa na sa pinakamalaking infrastructure project sa ating bansa. Ang tawag dito is Skyway. Alam niyo, natutuwa po ako. Nagkaroon ng meeting ang Parañaque Chamber of Commerce and Industry, mga isang buwan na nakararaan. Tumayo si Chito Borromeo, ang presidente ng Skyway. At habang siya nagsasalita, tinuro niya po ang inyong lingkod. Sabi niya, yan si Congressman Goles. Siya po ang nagsimula ng Skyway project natin dito sa Pilipinas. At ako'y nagpapasalamat na no less than Chito Borromeo, presidente ng Skyway Corporation, ang kumilala sa aking kontribusyon sa pagpapagawa ng Skyway project. Salamat po. At
Sapagkat nakita ko ang pangangailangan ng maraming komunidad, pangangailangan ng maraming eskwelahan, bubong para sa kanilang mga park, bubong para sa kanilang basketball court, bubong para sa campus. Dito po sinimulan natin itong massive covered court construction program. Ito ang tinatawag nating pagbabago ng konsepto ng covered court. Hindi na po yero ang ginagamit na bubong, hindi metal ang ginagamit na bubong, kundi ako po ang nagsimula ng paggamit ng polycarbonate roofing material para sa mga bubong. Alam nyo, ito nakita ko sa Disneyland. At nakita ko rin dito sa Ayala Town Center. Tinanong ko ang public works, sabi sa akin, sabi ko sa kanila, pwede bang yung mga covered courts, yan ang gamitin natin bubong? Sabi niya, Congressman, medyo mahal yan. Sabi ko, hindi balik ng mahal, basta maganda ang kalidad. Ayokong tipirin yung aking mga kababayan sa Parañaque. Kaya bumayag sila, dito po nagsimula yung tinatawag na Coliseum. Yan po yung bagong disenyo ng covered court na hindi na gumagamit ng metal na bubong, hindi kinakalawang. Kaya ito ang mga halimbawa. Ito yung sa Dr. Arcadio Santos National High School, ang buong campus ay may bubong. Ngayon po, kahit na umaulan, baliwala sa mga estudyante doon, tuloy-tuloy pa rin yung kanilang campus life. Ito naman ang sa Barangay Marcelo Green. Ito pa yung matagdag Coliseum sa Camellia Homes. Tingnan niyo ang bubong. Kakaiba, di ba? Meron mo bang ganyan sa inyong lugar? Ito naman yung sa Barangay Marcelo Green. Tingnan niyo ang bubong. Maliwanag yan. Kung araw. Kasi pag pag-open, yung hindi nakapasok ang araw, medyo madilim, kailangan ng ilaw kahit na araw. Pero dito, may konting araw, kaya maliwanag po yung lugar. Pwede sila maglaro kung ano man gusto nilang gawin na hindi kailangan ng ilaw during the day. Ito naman ang sa Sampaloc, malapit sa inyo ito. Ito marahil ang pinakamalaking Coliseum project natin. Tingnan niyo yung bubong, napakataas na bubong. Pwede kang ito, nagbabalibol yung mga tao dito, hindi sila nag-aalala kung aabot sa bubong yung bola nila habang nagbabalibol. Ito naman nasa Port State Elementary School. Ito yung campus. Pag umuulan, dati nag-aalala yung mga magulang. Ngayon, may bubong na ang buong campus. Kahit na umuulan, okay lang sa mga magulang. San Antonio, sa Port State Elementary School. Ito naman sa Moonwalk National High School. Bagong high school ito, may bubong na rin ang campus. Ito sa San Antonio Elementary School, marapit sa City Hall. Meron bubong ang buong campus. San Valley Elementary School, bagong elementary school, may bubong ang buong campus. San Valley National High School, bagong high school, may bubong din ang buong campus. Maspil Elementary School, doon po sa Maspil, yung buong complex, na meron din bubong. Ito po ang mga Coliseum projects natin. Mula 1 to 10, iba-ibang barangay, mula 11 to 20, mula 21 to 30, mula 31 to 40, mula 41 to 50, at mula 51 to 56. 56 na mga Coliseum. Alam nyo, sa mga ibang distrito, whether you are in Cavite, sa Bicol, sa Mindanao, sa Visayas, marami na ang isang congressman doon sa loob ng kanyang 3 termino makapagpagawa ng mga 10 covered courts. Si Congressman Goles, sinimulan ito noong 2008 ang natapos na 56 na Coliseum. Pinakamarami sa buong Pilipinas. Pero hindi pa po tapos yan. Sapagkat ito ang mapa ng mga Coliseum. Tingnan nyo. Ito ang mapa ng Parañaque. Makikita nyo kung saan ang lokasyon ng mga iba-ibang Coliseum. Meron sa BF, sa Marcelo Green, sa Don Bosco, sa San Valley, sa Merville, sa Moonwalk, sa San Martin de Porres. Ito, napakalaking Coliseum yan. Kahit buong eskwela niya. Medyo wala pa sa San Isidro, wala pa sa San Dionisio, wala pa sa La Vuelta, wala pa sa San Domingo, wala pa sa mga ibang lugar. Sapagkat hindi po natin teritoryo yan. Mula na magsimula, itong pangkasaguyang 15 Congress, July last year, ang natapos nating
Coliseum 22. Isipin nyo, halos isang taon mahigit pa lamang. 22 na Coliseum ang ating natapos. At nasimula na, 8. Kaya sa loob ng mga siguro mga 2 buwan, meron pang 8 na itatapusin natin. Suma total ng lahat-lahat mula na simulang ko ito, 56 na Coliseum. At meron tayo requested, may additional funding tayo nakuha, meron pa siguro mahigit ng mga 10 ang sisimulan natin bago matapos ang taon. Kaya marami pa rin ang makikinabang dito. Kaya siguro bago matapos ang taon, bibilang tayo ng mahigit 70 na Coliseum sa buong 2nd District ng Parañaque. Parami ng parami ng parami po. At ako'y natutuwa sapagkat ngayon ginagaya na sa mga ibang distrito. May nagpunta na isang gobernador galing sa Visayas, may nagpunta na isang congressman galing sa Metro Manila, may nagpunta na mayor galing sa ibang lugar, tingnan yung Coliseum at gusto nilang gayahin yung buong konsepto. At gusto nilang marami, sapagkat nakikita nila na talagang marami po ang nakikinabang dito. Lahat ng edad ay makikinabang dito. Mula sa pinaka-senior na mga mamayan natin, mga senior citizen, hanggang sa pinaka-bata ay makikinabang dito. At kasama na siyempre yung mga naglalaro ng basketball, pwede dito sa kasalan, pwede sa binyagan, pwede sa dibu, pwede sa maraming bagay, sa mga spiritual mga bagay. Multi-purpose, all-purpose, all-weather. Ito ang Coliseum natin.